Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At eto na po. Ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Sabongero ng Campo Santo. 13 tagpo. Pakinggan natin. Matapos ang huling salpuko na iyon, ay kitang-kita ng dalawang mata ko kung papaanong humiwalay ang ulo ng manok ni Lucio at tila gumulong-gulong pa ito at nagdulot ng nakaririmarim na tagpo. At mismo ang sentensyador nung umentra na siya, nang dadamputin niya na ang manok ni Lucio, ay bahagya pa itong napatras at kitang-kita ang kanyang pagkagulat na maging siya ay hindi niya inaasahan na ganun ang magiging resulta ng laban. Karamihan ng mga kaanak namin na kasama ni Lucio doon mismo sa ruweda ay nakaramdam ng matinding hilakbot at sari-saring sigaw ng pagkagulat. Iyon ang mga maririnig mo mula sa kanila at hindi lang sa kanila, maging sa mga miron. Hindi nila inaasahan na matatapos ang laban sa ganung katinding paraan. Pugot ang ulo ng manok ni Lucio. At hindi makapaniwala ang mga kapwa sa bungero na nanunood. Lalong-lalo na ako. Ngunit para sa akin, ay normal na bagay na magulat ako sapagkat hindi naman talaga ako nanonood ng sabong. Ngunit para kay Mang Delfin, ay tila hindi mapuknat-puknat ang kanyang tingin sa ruweda. Hindi niya malis-alis ang kanyang mata kung papaano natapos ang laban na yon sa ganong katinding paraan. At ginawa pa yun nila Buyo sa mismong manok ni Lucio. Ilang sandali pa, binulungan ko si Mang Delfin. Mang Delfin, ano ho ang nangyayari? Bakit tila natulala kayo kanina? Bulong ko. Yun ba? Hindi lamang ako makapaniwala talaga. Lalo na sa kinalabasan ng laban. Lalong-lalo na sa husay na rin ng manok ni Lucio. Hindi ko inaasahan na tatalunin ang manok na yun ni Lucio. Nilabuyo ng ganung paraan. Napakatinding pamamaraan kung paano tinalo nila Buyo ang talisain na yun. At kung anong sinabi niyo ni Mang Delfin, ay halos ganun din ang mga naririnig ko mula sa mga bulong-bulungan sa paligid, mula sa mga meron. Halos hindi makapaniwala sa paraan kung papaano natalo ang manok ni Lucio. At nang ituon ko ang tingin ko sa panig nila Lucio, ay tila nagkakaroon pa ng pagtatalo-talo sa kanilang panig si Lucio. Parang nabalintunaan na at hindi makapaniwala sa kinalabasan ng kanyang manok.
parang hindi makatanggap mismo ni Lucio. Nang ilang sandali pa, ay parang nais pang magwala ni Lucio. Bigla itong nagalit. Tila hindi matanggap-tanggap ang pagkatalo. At ni isa sa mga kaanak namin ay walang makapagpakalma sa kanya. Maging ang mga kaanak namin na nasa kanyang panig. At ang galit na yun ni Lucio, sinabayan pa yun ng pagsayaw-sayaw ni Unyo na halos iniikot ang ruweda na parang nangiinis pa. At lalo yung gumatong sa pagkainis ni Lucio. At nang gagalaitin na talaga ito sa galit, nagpupuyos na. Nagkakagulo na sina Lucio sa loob ng ruweda. Walang makaawat kay Lucio. Talagang nagwawala na ito. Hindi niya matanggap na pinugutan ang kanyang pinakamamahal na talisain. Nang maya-maya pa, ay may biglang lumapit na isang matanda at mula ito sa labas ng ruweda. At nilapitan nito si Lucio mismo. May binulong ang matanda kay Lucio at sa isang iglap ay biglang kumalma si Lucio. Hindi namin alam kung ano ang sinabi ng matandang lalaki na iyon. Ngunit napahupa niya ang matinding galit ni Lucio. At kung hindi ako nagkakamali, ang matandang lalaki na iyon ay hindi nalalayo sa edad ni Chong Alejo. At nang mapansin ko yun, bigla akong nakaramdam ng kaba noong mga sandaling yun. Nakaramdam ako ng kaba na parang may kakaiba sa matandang lalaki na yun. Agad kong sinenyasan si Unyo na tigilan na ang ginagawang pagsasayaw. Ngunit sa dami ng tao, ay parang hindi niya ako napapansin. Dahil dun, ay mukhang papalapit pa naman si Unyo sa grupo ni na Lucio. Dahil doon ay halos napasigaw na ako kakatawag kay Unyo. Subalit tila tengang kawali ito. At hindi niya ako napapansin. Nakakaramdam na ako ng pagkataranta. Kung kaya't agad kong sinabihan si Mang Delfin. Mang Delfin, pakiusap lamang ho. Mahalaga lamang ho. Maaari niyo hubang sabihan si Unyo na tigilan na ang pagsayaw-sayaw sa ruweda at huwag na huwag lalapit sa grupo ng kalaban. At kung maaari pa, ay lisanin niya na ang ruweda. Sunod-sunod kong pakiusap kay Mang Delfin. Agad na nagmadali si Mang Delfin at nang makalapit sa gilid ng ruweda upang makuha ang atensyon ni Unyo, ay napansin naming dumadami din ang mga tao sa ruweda. At karamihan sa mga yun ay mga kaanak namin, yung mga kinasusuklaman namin. Palabas na ng ruweda si Unyo, subalit hindi siya nagpapahalata na nais na netong umalis sa ruweda. Kung kaya't nagkunwari itong nagpatuloy lang sa pagsasayaw habang naghahanap ng pwedeng malabasan. Ngunit kasunod nun, ay parang papalapit na si Unyo sa matandang lalaki naman na parang hindi niya napapansin.
Hindi niya namamalayan. Napapalapit na siya sa matandang lalaki sa kakahanap ng maaaring labasan. Nang bigla na lamang bumagsak si Unyo. Bigla itong nawala ng malay. At nakahandusay na lamang sa loob ng ruweda. At dahil doon ay lalong nagkagulo sa loob ng ruweda. Ngunit dahil din doon, ay nagsipagtabihan din ang mga humaharang kay Unyo nang makitang bigla na lamang itong bumagsak sa ruweda. At yan na nga ba ang kinakatakot ko? Sapagkat pakaramdam ko ay may hatid na hindi magandang aura ang matandang lalaki na yun. Iyon ang kinakatakot ko kanina pa. Pagkakita ko pa lamang sa kanya, iba na ang pakiramdam ko. Ngunit ganun pa man, naging pagkakataon pa rin iyon upang mapuntahan ni Mang Delfin si Unyo. Ako naman ay nananatili lamang sa labas ng ruweda habang bitbit ko na sila Buyo. Inaalalayan nila Mang Delfin, Kuya Berto, si Unyo at binuhat ito upang mailabas sa ruweda. Hanggang sa mabuhat na palabas ng ruweda si Unyo. Pagkalabas ng ruweda ay agad siyang tinanong ni Kuya Berto, ano ba nangyari si Unyo? May tama ka ba? May sugat ka ba? Nasaktan ka ba? Nasaksa ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Kuya Berto kay Unyo. At ganun din si Mang Delfin na tila alalang-alala sa sinapit ni Unyo. Maging kami ay nag-aalala kung ano nga bang nangyari kay Unyo, kung baka siya biglang bumagsak. Ngunit ilang sandali pa ay dahan-dahang tumagilid si Unyo at saka nagsalita ng halos pabulong. Ang baho ng putok ng walang yang matandang yun. Biglang sambit ni Unyo. Kamuntikan na akong masamid at humalakak ng tawa. Kamuntikan na akong mapahalakak ng tawa nang marinig kong sinabi yun ni Unyo. Mga alipin, huwag kayong tumawa. Mahalata tayo niyan. Nagkunwari lang ako. Nagkunwari akong walang malay para makalabas ng ruweda. Sambit pa ni Unyo. Dahil doon ay itinuloy namin ang pagkukunwari ni Unyo. Nagpatay mali siya kami at pinangatawanan na nawalan talaga siya ng malay. Ngunit kung nung nakaraan ay napakaraming sumusunod sa amin dahil kay Unyo at paniwalang paniwala sila sa palabas ni Unyo, dahilan upang hirap kaming makalabas ng sabungan. Ngunit bukod dito, ang ilan dito ay mga hindi ko na namumukaan at pisyadong hindi taga sa amin. At tingin ko yung mga dayo at nais lamang lapitan at makita si Unyo. Kagaya nung isang lalaking mukhang nanggaling pa ng kabilang probinsya at manghang-mangha sa naging laban. Ang galing ng manok mo, pre! Pare! Ang galing ng manok mo! Sigaw nung lalaki. Sabay harang sa amin. Kaya nga pare, alam niyo bang malayo pa ang pinanggalingan namin? Galing pa kaming kabilang probinsya. Baka maaring makamayan namin. Kaya nga, alam niyo bang malayo pa ang pinanggalingan namin? Galing pa kaming kabilang probinsya. Dahil dyan, baka pwedeng makamayan man lamang kita pare.
Sambit ng lalaki. At tinuturo si Unyo. Pare, baka pwede makakamayan kita. Ang layo pa ng pinanggalingan namin. Pare! Kamayan mo ako! Kamayan mo ako! Sigaw pa ng lalaki na nanggaling ng kabilang probinsya. Kaya nga, malayo pa pinanggalingan namin. Sigaw ng mga kasamahan nito. Tama. Malayo pa pinanggalingan namin. Ang layo ng biniyahin namin. Nagtungo talaga kami rito. Upang makita ka lamang namin, paring Hulyan. Kamayan mo kami, paring Hulyan. Tagahanga mo kami. Hulyan Barona. Kamayan mo kami. Sigaw ng mga ito. Habang inaantay ang tugon ni Unyo. Dahil dun, ay nais ko sanang magpatuloy lamang sa paglalakad. Subalit nang marinig ko ang kanilang dahilan at ang layo ng kanilang pinanggalingan, ay nakaramdam ako ng pagkahiya na talagang dumayo pa sila mula sa malayong lugar upang makita lamang ang laban nila Buyo. Dahil doon ay nagsalita naman si Mang Delfin. Mga pare, mga pare, nauunawaan ko na malayo pang yung pinanggalingan. Alam niyo ba, gustong gusto yan ng amo namin. Kaya nga lamang, parang wala pa din siyang malay eh. At baka lalong magdelikado kung hindi namin agad siyang ilabas sa sabungan. Sambit ni Mang Delfin. Nang sa isang iglap ay biglang bumangon si Unyo. At isa-isang kinamayan ang mga taong nais siyang makamayan. Isa-isa niya itong kinamusta at parang walang nangyari. Tuwang-tuwa pa ito na parang sa isang artista. Kinakamayan ang mga nais makipagkamayan sa kanya. Nang makamayan na ang mga dayo, ay bigla namang bumula ang bibig ni Unyo at saka sumigaw. Dalhin niyo ako sa pinakamalayang pagamutan! Sigaw ni Unyo. At pagkatapos nun, ay biglang bumulong uli si Unyo kay Mang Delfin. Mang Delfin, habang papalabas kami, kubrahin mo na ang papremyo. Sabihin mo pambayad sa ospital. At dahil dun, ay saka pa lamang nagsipagtabihan ang mga tao sa paligid. At nagsimula na kaming maglakad ng mabilis habang buhat-buhat si Unyo. At saka pa lamang kami unti-unting nakalabas ng sabungan. At nang tuluyan na kaming nakalabas ng sabungan, ay halos mapatalon na ako sa tuwa. Sa dami ba naman ng tao sa sabungan na yun, ay kitang-kita talaga na halos hindi ito mahulugan ng karayom. Dinagsa talaga ng tao. Kaya yung makalabas lamang kami, ay laking tuwa ko na. Hindi naman dahil sa may kasalanan kami. Iniiwasan ko lamang talaga ay maamukhaan kami ng aming mga kaanak. At nang matanaw ko na ang tricycle ni Mang Delfin, ay hindi ko na maitago ang aking saya. Kung kaya't lalo pa namin binilisan ang aming paglakad. Habang buhat-buhat si Unyo, napatuloy pa rin nagkukunwaring walang malay. At nang malapit na kami sa mismong tricycle, at isasalansan na namin si Unyo sa may sidecar ng tricycle, at ibabalibag sana sa may bubungan ng tricycle, ay biglang napatanong si Kuya Berto. Teka, Pidyong, si Mang Delfin.
At dun ko pa lamang din napagtanto na wala pa nga si Mang Delpin. Hindi pa nakakabalik. Biglang nabawasan ang aking pagngiti nung tagpong yun. At hindi pa kami tuluyang makaalis sa sabungan dahil dun. Walang magmamaneho ng tricycle. At bukod pa riyan, ay si Mang Delpin ang kumubra ng papremyo. At dahil doon ay nag-antay-antay muna kami. Inaantay namin ang pagdating ni Mang Delpin. Ilang minuto na ang lumipas. Subalit wala pa rin kaming nakikitang Mang Delpin na sumusunod sa amin o paparating sa amin. Nang ilang sandali pa, ay nakapansin kami ng kumpulan ng mga tao doon mismo sa labasan ng sabungan. Ayun! 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 Sabay turo ni Kuya Berto. Pagkatingin ko, ay natanaw nga namin si Mang Delpin na tila hinahanap din kami. Dahil dun, ay iniwan lang namin muna si Unyo sa bubungan ng tricycle at saka sumaklolo para kay Mang Delpin. Dahil dun, iniwanan na lang muna namin si Unyo sa bubungan ng tricycle at agad sumaklolo papalapit kay Mang Delpin. Dahil parang pinaliligiran siya ng mga tao. Pagkalapit namin, ay unti-unti namang nagsipag-alisan ng ibang mga tao. Kanina kasi, parang kinukuyog si Mang Delpin. Ano ho bang nangyayari dito? Tanong agad ni Kuya Berto. Mabutit, dumating kayo. Pagdating namin dun, ay nagsalita si Mang Delpin. Mabutit, dumating na kayo. Nagsalita kasi muli si Lucio. At nais niya ulit tayong hamunin sa susunod na laban. Ang sabi ko na lamang, ang tanging amo ko lamang ang magpapasa niyan at alipin lamang ako. Kaya nga lamang, sumagot na ang amo ko. Ang sabi niya, dalhin na raw siya sa pinakamalayong pagamutan. Yan ang sabi ng amo ko. Sambit pa ni Mang Delpin. At unti-unti ay dumami muli ang tao sa paligid. Parang nais pa nilang may maganap pa ulit na laban. At patuloy pa sa pagdami ng tao. At parang ayaw kaming paalisin sa lugar na yun. Parang lalo kami napapaligiran. Nang biglang may sumigaw mula sa di kalayuan. Si Unyo! Sumisigaw nang malaglag ito mula sa bubungan ng tricycle. At sa lakas ng kanyang sigaw, nakakuha nito ang atensyon naming lahat. Dahilan upang makalpas kami, maging si Mang Delpin, mula sa dami ng tao. At bit-bit na rin ni Mang Delpin ang nakubrang papremyo. Hanggang sa makarating na kami sa tricycle, kumaripas talaga kami ng takbo. Nang makahanap kami ng pagkakataon, tinakbo na namin mula sa labasan ng sabungan hanggang sa tricycle. At pagdating sa tricycle ni Mang Delpin, ay walang kaabog-abog na pinalipad ni Mang Delpin ang kanyang tricycle. Pinaandar ito at pinaharurot ang takbo. At habang humaharurot ang tricycle ni Mang Delpin, at biglang may sumampa sa bubungan ng tricycle ni Mang Delpin. Pagkatingin namin, ay si Unyo kumapit sa bubungan
kamunti ka na pala siyang maiwanan. Hindi na rin namin napansin sapagkat lahat kami nagmamadaling makalayo sa sabungan na yun. Sapagkat kung hindi sumampa si Unyo, malamang ay may iwan siya. At habang umaandar ang tricycle ni Mang Delpin, patuloy ang kwentuhan namin sa mga nangyari. Napakaraming kaganapan. Subalit hindi pa rin maalis-alis sa isipan ni Mang Delpin kung papaano natalo nila Buyo. Subalit hindi pa rin maalis-alis sa isipan ni Mang Delpin kung papaano natalo nila Buyo ang manok ni Lucio. Lalong-lalo na napugutan ito ng ulo. At habang binabagtas namin ang daan pa uwi, muli naming dinaanan ang dati naming dinaraanan noong nakaraang linggo doon sa may pagawa ng tapayan. Subalit habang binabagtas namin ang daanan na yun, paparating pa lamang kami sa paggawa ng tapayan, ay bigla naming nakita si Kuya Baldo. Parang sinisenyasan kami at parang nakaharang sa aming daraanan. Sumisenyas na huwag kaming tumuloy. At labis namin yung pinagtaka. Ngunit nang hindi namin binigyang pansin ang kanyang sinasabi, ay biglang lumusot si Kuya Baldo sa mga halamanan at nawala na. Nagpatuloy lamang kami sa pag-andar habang lula ng tricycle. Nang ilang sandali pa, ay nakakita kami ng ilang kalalakihan na nasa gitna ng kalsadang iyon at biglang hinarang ang sinasakyan naming tricycle. At saka kami pinababa. Dahil doon ay wala na kami nagawa kundi bumaba mismo ng tricycle. Ilang sandali pa, lumabas ang isang matandang lalaki. Nakasama ng mga lalaki humarang sa amin. At ang matandang lalaki yun, siya rin ang matandang lalaki na nakita ko sa ruweda. Siya ang lumapit kay Lucio. Pagkakita ko sa kanya, ay itinuro niya ako. Kilala kita. Wala kayong pinagkaiba. Kamukhang kamukha mo ang tatay mong si Gaspar. Dahil doon ay hindi ako nakasagot. Kasunod doon ay ngumisi ng napakatuso ang matandang iyon at muling nagsalita. Alam ko na, nais niyong makuha muli. Alam ko na ang nais ninyo. Makuhang muli ang malaking bahay sa bayan. Tama ako, hindi ba? Sambit ng matandang lalaki. Nakatingin lamang ito sa akin. Kung yan ang nais mo, labanan mo ang aking panabong sa sunod na linggo. Panabong mo ang iyong panabong laban sa panabong ko. Sambit pa ng matandang lalaki. Dahil doon ay hindi pa rin ako sumasagot. At tila inaantay ang aking tugon.
Ilang sandali pa, nagsalitang muli ang matandang lalaki. Para kang tatay mo. Isang duwag. Pagkadinig ko nun, ay biglang nag-init ang aking tenga. Nakaramdam ako ng matinding galit. Subalit agad akong tinapik ni Mang Delfin. Pidyong, huwag kang padala sa galit. Pinapakagat ka lang yan. Pagpapaalala pa ni Mang Delfin. Dahil dun, ay nagsalita naman si Unyo. Alam nyo, Mang Tawas, sa dami kong pera at ilang sandali pa, ay inilabas nito ang bungkos-bungkos ng salapi mula sa kanyang bulsa. Nakita niyo ho ba to? Sa dami ng salaping aking hawak, kayang-kaya kong bumili ng 2 ganyang bahay. Sambit pa ni Unyo. Bigla namang ngumisi ang matanda. At saka nagsalita. Iyon kung ibebenta ko sa'yo. Paano kung ayaw kong ibenta sa'yo? Di walang magagawa yung pera mo. Kahit limpak-limpak pa yan. Tugon ng matandang lalaki. Kasunod nun ay muli itong tumingin sa akin. Ano? Kakasaba kayo? Sa sunod na linggo, ang bahay sa bayan ang itataya ko. Sambit pa nito. Si Unyo ay nakatingin lamang sa akin at tila nais na nais ng kasahan ng laban at tila gustong gusto ng kumasa sa laban. Ngunit ng sandaling yun, nang biglang parang may bumulong sa akin. Huwag, Pityong. Huwag. At kasunod nun, ay bigla akong naalala ang bili ni Chong Alejo. Pidyong anak, mga anak ko, tatandaan ninyo. Kapag lumaban na kayo, at kapag pasapit na ang 3 linggo, ay bumalik kayo dito sa akin. Tatandaan nyo yan, mga anak ko. Bigla akong naalala ang sinabi na yun ni Chong Alejo. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers. Sobrang salamat po sa lahat po ng ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At sobrang salamat din po sa suporta, sa pakikinig po at patuloy po na pagsuporta sa ating channel. Lalong-lalo na po sa mga matatagal na pong tagapakinig ng ating channel. Mga OFW listeners po na mula po sa iba't ibang panig po ng mundo. Maraming salamat po. Ganon din po sa mga listeners po natin na mula po sa iba't ibang panig po ng kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. At ganon din po sa mga nagpapadala po ng mga kwento po sa ating channel po. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang laking pasasalamat. At sa kabila po ng pagpapahinga po natin ng matagal-tagal, ay patuloy pa rin po ang inyong suporta. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Hads dyan po sa may Saudi. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig at ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa Diet Family dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Diet. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss June G. Alcantara. Boss, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Robert Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Boss, shoutout po.
Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po kayo dyan palagi sa Doha. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Annabel Apruebo. Pasensya na po at hindi ko po kayo na-i-shoutout agad, ma'am. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ganun din po kay Boss Baby Langka. Maraming salamat po. Kay Ma'am Annie Viloria, maraming salamat po. Kay Ma'am Mary Asilar, dyan po sa may UK, maraming salamat po. Kay Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar, maraming salamat po. Kay Ma'am Liza Arcega, maraming salamat po. At shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bocandalia 3, Imus, Cavite, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Fernando Marcos, dyan po sa may Antipolo, maraming salamat po. Kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa may Hamburg, Germany, maraming salamat po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa may London, England. Kay Boss Hads, dyan po sa may Saudi, maraming salamat po. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji, na Boss Rudy The Boy Valera and family, Ma'am Ritz Consulta and family, kay Boss Sir Christian Vergara and family, kay Eman Cueto and Ariel Cueto and family, kay Boss Rodelio Jelay Maglinaw and family, kay Boss Ted Williams Amutan and family, shoutout po sa inyo. Kay Boss Fasio Hernandez and family, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa 3 angels po ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Alia Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Sobrang salamat po sa suporta. Kay Boss Carmelo Aroy, boss, shoutout po. Kay Boss Malvin Esguera, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Imelda Pasua, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po sa inyo, ma'am. Maraming salamat po. Kay Ma'am Rosie de Mesa, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo at sa inyong family. Kay Boss Klein Henry C, shoutout po. Sa Villaruel family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Kay Boss Rene Villaruel, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Del Mundo, dyan po sa may Brunei, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Ganun din po sa Pan de Pain Bake Shop at Trent Agusan del Sur. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Robin Salvador, shoutout po. Kay Boss Marlon Bagunbon, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Roel Mualia, shoutout po. Kay Boss Anton Nakan at kay Boss Norbayan Gumilong, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay kay Boss, mula po kay Boss Jaino din. Shoutout po sa inyo. At kay Boss Jaino din, dyan po sa may Saudi, shoutout po sa inyo, boss. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po kay Boss Jing Fensalida, ang ating silent listeners. Maraming salamat po sa inyo, boss. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Michael Mojica ng Tagaytay, boss, shoutout po. Kay Boss Jonathan Alano, dyan po sa may Bicol, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo at sana po maayos lang po kayo dyan, lalo na po sa nagdaang bagyo po. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Boss Joel Cabaog, shoutout po. Kay Boss Paul Adlaon, boss, shoutout po. Kay Ma'am Yolanda Ramirez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po sa inyo. Kay Boss Jobert Lasartan, shoutout po sa inyo. At sa may King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Igan Orgia, dyan po sa may Tagkawayan, Quezon, shoutout po sa inyo. At sa mga taga Libutan, Mamasapan ng Maguindanao, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Jaino din, shoutout po sa inyo. Kay Boss Julius Apara, shoutout po. Kay Boss Ryan Pilaes, dyan po sa may New Zealand, maraming salamat po. Isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po, boss. Kay Boss Bernard Pineda, boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga Catmon Boys dyan po sa may Makati. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Rene Villarreal. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Salvador family, kina Donna Salvador,
Andrea Von Salvador, Alita Salvador, at kay Kaiska Salvador. Mga silent listeners po natin dito sa may Pundisyon, Santa Cruz, Angat, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Ang pagbati pong ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Vilma Verano, dyan po sa may Banawa, Cebu City. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Roel Verano. Shoutout po. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Roel Verano. Shoutout po. Daghang salamat, boss. Shoutout din po sa family po ni Boss Aquila Misahon, dyan po sa may Barangay Niogan, Pililla, Rizal. Shoutout po at maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang din pong i-shoutout ang asawa po ni Boss Val Dayot, dyan po sa may Barangay Banban, Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas at sa mga kasamahan po niyang mga pulis dyan po sa may Tarlac City Police Station. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo yan palagi. Shoutout po sa inyo mga boss. Salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Chief Engineer ng LCT 908, Chief Engineer John Moises Tampos Bungkawil. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi. Kay Boss Rudy Daboy Valera, kay Boss Rich Consulta, kay Boss Christian Vergara, kay Boss Ted William Amutan, kay Boss Rodel Jelay Maglinaw, shoutout po sa inyo. Kay Boss Pasio Hernandez, shoutout po sa inyo. Kay Boss Eman Cueto, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Cueto, shoutout po. At sa bayaw po ni Boss Benji, na si Boss James Mariano, at ang kanyang pamilya po, family po ni Boss James Mariano, shoutout po sa inyo. At sa 3 lovely angels po ni Boss Benji na sila Eliza Bryce, shoutout po sa inyo. Aliyah Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig dyan po sa may Darasa, Tanawan City, Batangas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. At kay Boss Benji po, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa buong kapuluan po ng Pilipinas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Boss Benji, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Montalban, Rizal. At sa Kalintaan, Occidental, Mindoro, shoutout po sa inyo lahat dyan. Kamusta po kayo dyan? At maligayang Pasko po sa inyo. Sa po ng inyong pamilya. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Amphi Saraba. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Vienna Sakmon, dyan po sa may UAE. Shoutout po sa inyo, ma'am. Ingat po kayo dyan palagi. Maligayang Pasko po sa inyo. Sa po ng inyong mga pamilya. Shoutout din po kina Boss Rick at Boss Resty Alcantara, dyan po sa San Diego, California. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss June Alcantara. Shoutout din po sa Alvarez family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat dyan. Sa po ng inyong pamilya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss JR Palau. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Eduardo Palau. Maraming salamat po sa laging pakikinig. Sobrang salamat po. Maligayang Pasko po sa inyo. Sa po ng inyong pamilya. Shoutout po sa inyo. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po. Sa next po na shoutout, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po ulit sa inyo.